Para matiyak ang pagbangon ng mga nasalanta ng kalamidad mula sa malalakas na lindol sa Visayas at Mindanao hanggang sa mga bagyong nanalanta sa ilang bahagi ng bansa, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1.307 trillion pesos na programmed funds para sa fourth quarter ng taon. Ayon sa palasyo, gagamitin ito para suportahan ng mga hakbang na may kinalaman sa disaster relief, recovery at rehabilitation ng mga komunidad na naapektuhan. Malaking bahagi ng pondo ay ilalaan sa social services upang masigurong mapapakinabangan ito ng lahat ng Pilipino. Inatasan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na gamitin ang pondo ng may integridad at kahusayan upang mapalago ang ekonomiya at masiguro na ang bawat piso ay makatutulong sa patuloy na pagbangon at pag-unlad ng bansa. Prioridad ng Marcos Administration ang pag-angat ng pamumuhunan, ang pamumuhay ng mga Pilipino, kasabay ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na sa ilalim ng bagong Pilipinas, sabay na aangat ang kalidad ng kabuhayan at ang ekonomiya. Sa banta ng papalapit ng Bagyong Uwan, sinabi ng Pangulo na puspusan ang paghahanda ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Isaan niya sa tiniyak ng pamahalaan ay ang pagpapadala ng mga tauhan mula sa Visayas patungo sa Northern Luzon kung saan ay sinasabing mananalasa ang paparating na bagyo. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi iiwan ang Cebu. Kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan. Siyempre, hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. Ikinalungkot din ng Presidente ang malaking numero ng mga nasawi kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino, kasabay ang muling pagtitiyak ng walang patid na pagresponde ng pamahalaan. We are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs, maayos naman. Kaya malaking bagay anya na mapapabilis na ang pag-access ng emergency funds matapos niyang aprubahan ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng state of national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa relief at rehabilitation efforts kasunod ng pagtama ng Bagyong Tino. Handa rin umano ang gobyerno sakaling may mga LGU na mag-request ng replenishment ng kanilang mga emergency fund. May mga quick response funds po ang mga frontline agencies na marireplenish po. At kung ito po ay kukulangin, lalo-lalo na po sa mga LGUs, makakaasa po sila na sila po ay bibigyan po ng tulong mula sa Office of the President. Yung tinatawag po nating local government support funds. Nagpaabot na rin ng 760 million pesos na tulong pinansyal ang Pangulo sa mga apektadong lugar. May mga lugar na makatatanggap ng tig 50 million pesos, 40 million pesos sa iba, may tig 30 million pesos, 20 million pesos, 10 million pesos, habang tig 5 milyong piso naman sa ilang lugar. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.